Noong 1999, pagka-graduate naming magkakaibigan sa kolehiyo, tinupad namin ang matagal na naming pangarap na gawin. Yun ay mag-camping. Yung mga monetary grad gift sa amin plus ipon namin ay pinagsama-sama para makabili kami ng camping gears. Tagi-isa kami kasi gusto namin talaga ng full experience. Medyo kumulang kami sa pamasahe kasi gusto talaga namin hindi lang backyard camping na dito lang sa lugar namin. Gusto namin yung mala survivor. Hindi namin kabisado ang lugar, ganon. Ang tanga namin, no? Ang nagdagdag ng pamasahe namin sa napiling lugar ay yung isang professor na naging close na namin. Sakto kasi nag-retire na rin siya nung graduate kami. Kung bata-bata pa ako, sasama ako sa inyo eh. Kaso, hindi na ako papayagan ng mga anak ko. Kaya yan, tanggapin nyo na yung pera nang may ma-check na kayo sa bucket list ninyo. Kaso ingat kayo ha, madaming bandido sa napili nyong lugar. Kinabukasan nun, nagpa-Germany na si Sir. Bakasyon sa isang anak niya. Doon siya magka-camping kasama ng anak at mga apo niya. Bilang mga bata pa kaming maituturing nun, tinawanan lang namin yung sinabi niya na yon. Para kasi sa amin nun, ang binibiktima ng mga grupong yun, may mga sinasabi sa lipunan. Sino ba naman kami? Yun pala, may isa pang predator ang nasa lugar na yon na walang pake kung sikat ka o hindi, kung mahirap o mayaman. Ang tanging mahalaga sa kanya ay may pagkain na. Pagdating namin, dumiretso na kami agad sa lawa. Hindi kami nakipag-coordinate sa barangay. Hindi kasi namin alam na dapat pala, na crucial pala, na magsabi kami sa kanila. Pagdating namin sa tabi ng lawa, naghanap na agad kami ng camping site. Naghanap lang kami ng maayos o flat na surface malapit sa lawa. Doon namin napili hindi dahil sa trip lang. Yung mga biology major na nakilala namin sa acquaintance party isang taon bago kami mag-OJT, nasabi nilang doon ang isa sa maraming site kung saan sila nagsagawa ng research sa Mindanao. Yun din daw ang pinakatahimik sa lahat at hindi mahirap puntahan kasi nasa kapatagan lang. Sa mga pinakita nga nilang pictures ng camping nila, kaya kami nagsimulang mag-daydream about camping. Kaya doon namin napili. Hindi namin inasahang. Yun na pala ang una at huli. Medyo hiwa-hiwalay kaming nagtayo ng tent. Si Bert ang napili niya, yung patag na lupa, halos 2 metro lang ang layo sa tubig. Kahit naman hindi kami maalam sa camping at wala pa sa 20% ang survival skills namin, alam naming hindi tama yung ginawa niya. Sinaway naman namin siya eh, kaso hindi siya nakinig. O siguro, sana mas pinilit pa namin na lumayo siya sa tubig. Masaya kaming lahat noon kahit pahirap na hirap kaming magpaninggas ng apoy para makaluto kami. Kahit pa struggle yung simpleng pagpapatayo ng mga tent namin. Ang nakain lang namin buong araw ay noodles at magic flakes. Kaya dahil doon nag-decide akong pumunta ng palengke para bumili ng gas at uling. Yung gas para hindi na kami mahirapan magpaninggas. Sa isip ko noon, hindi naman siguro kabawasan sa camping experience namin na mag-uling na lang kami. Gusto ko na rin kasing kumain ng kanin at mag-ihaw ng karne at marshmallow. Yung pinagbilhan namin ng uling, tinanong kung saan kami natuloy. Nung sinagot namin ni Efren na camping sa tabi ng lawa, rumihistro ang pag-aalala sa mukha ng matandang babae. Saka siya tumingala sa kalangitan. Naku mga tutoy, baka umulan ha. Huwag kayong masyadong lumapit sa lawa. Sana pala nagtanong kami kung bakit. Pero kasi looking back, makulimlim kasi nun. Kaya ang inassume ko nun blue, baka kasi tumaas ang tubig sa lawa. Dapat talaga nagtanong pa kami o mas nag-research kami. Sana hindi agad doon. Marami namang camping site dyan sa atin, di ba? Naging mas masigla kami nang makakain kami ng kanin. Naubos nga namin agad yung pang 3 araw sana namin na bigas eh. Nakailang salang kami kasi gutom na gutom eh.
Nang magdilim na, nakailang beses na parang may kung ano sa tubig. Yung bang maririnig mo talaga yung disturbance sa tubig. Parang may lumusong, may umahon. Tapos yung feeling na parang may nakatingin sa'yo, ganun ang pakiramdam. Hindi lang naman ako ang nakadama nun, pati si Efren at Louie. Kaya lang bandang 6:00, nilabas na ni Bert yung dala naming mga beer. Hindi malamig kasi hindi naman kami nagdala ng icebox at hindi rin kami bumili ng yelo, pero sarap na sarap pa rin kami sa beer. Pero ganun pa man, andun pa rin yung napapalingon kaming sabay-sabay sa tubig. Kasi yun nga, parang may lumusong, may umahon. Pero sabi ni Bert, baka raw isdang malaki lang. Sana daw pala nagdala kami ng fishing gear. Paano kung malaking sawa pala yun? Tanong ni James. Nagtawanan kami pero seryoso ang itsura niya. Seryoso ako, paano kung sawa pala? Binato naman siya ng marshmallow ni Bert. Kahit naman malaking sawa, mas takot yun sa tao. Sabi pa ni Bert. Bakit yung sa anaconda? Sagot ni James. Napahalakhak na kaming lahat nun. Si James kasi yung pinaka-sheltered sa amin. Nag-iisang anak eh. Hindi naman sila mayaman, pero binibigay ng magulang niya lahat ng gusto niya. Pinag-iipunan talaga nila kung hindi kaya ng budget na isahan. Bobo, movie lang yon, fiction. Tapos galing dito sila Andrea, di ba? May nakain ba sa kanila? Sila nga lumusong mismo sa tubig eh. Tayo nga nanguha lang naman ang panghugas ng puwet natin. Sagot naman ni Louie. At ayun, tawanan na naman kami. May dala kasi kaming tabo, panghugas nga ng puwet, at lahat kami nagamit na namin yung dala naming mga tabo. Pero maya-maya tumahimik kami. Kasi narinig na naman namin yung tunog sa tubig. Yung parang may lumusong. Nag-aalala ka sa sawa, nalalamon sa'yo ng buo. Pero ba't hindi ka nag-aalala sa buhaya? Maya-maya ay tanong ni Efren nang makabawi kaming lahat sa narinig sa tubig. Makakagat ka lang naman ng buhaya eh. Makakalaban ka. Yung sa anaconda, iba eh. Tsaka sabi mo nga galing dito sila Andrea, wala naman sila sinabing may buhaya dito. Wala din namang malaking buhaya sa Pilipinas, di ba? Di sana nabalita na. Sagot naman ni James. Matapos nun, nag-iba na ang usapan. Tungkol na sa mga plano namin sa buhay. Saan unang mag-a-apply, ganyan. Anong bibilhin sa unang sahod, at saan ang susunod na camping. Nakainom kaming lahat ng naghiwa-hiwalay noon para matulog. Nakainom, pero hindi lasing. Kaya nagising kami agad nung pumunit sa katahimikan ng gabi ang sigaw ni Bert. Pagkalabas ko sa tent, bago ko maisindi ang flashlight, ay naunahan na ako ni James na siyang may pinakamalaki at maliwanag na flashlight sa amin. Nakatutok yun sa direksyon ng tent ni Bert. At kitang-kita naming lahat yung napakalaking buhaya na kagat sa pang-ibabang parte si Bert. Tingin ko nga kaya niyang lamunin ng buo si Bert eh, pero hindi niya ginawa kasi gusto niyang makita namin. Natulala kaming lahat sa takot kasi putang ina blue ang laki ng buhaya. Kasing lapad ng isang buong plywood at yung haba niya hindi gumatansya. Pero hindi namin makita ang buong katawan niya pati buntot niya kasi nasa tubig. Pero naabot niya na yung tent ni Bert. Sumisigaw si Bert pero walang gumalaw sa amin. Kasi duwag kami. Ako nga naihi sa shorts ko nang iwas-iwas ng higanting buhaya si Bert papunta sa lawa. At sa isang kisap mata, bumalik na ito sa tubig. Isang beses pang lumutang si Bert at yung pang itaas niyang katawan na ang kagat nito. Tapos lumubog na ulit sila at hindi na namin nakita pa ulit ang kaibigan namin. Nagtatakbo kami papunta sa barangay hall, nagsabi kami. Inaasahan naming tatawanan nila kami pero sabi nung duty na kagawad, lasing lang kayo, baka nag-swimming lang yung kaibigan ninyo at nalunod. Nagwala na kami nun. Alam ko naman at pati nila James na hindi na maililigtas pa si Bert. Pero yung isang parte namin umaasa pa rin. Gusto namin may gawin sila.
Napilit namin silang magtawag ng mga sundalo na may malapit na base sa lugar. Kaso pagdating ng mga sundalo, dumating din yung kapitan ng barangay. Tapos pagkatapos naming magsabi ng mga nangyari, kinausap sila nung kapitan sa salita nila. Hindi namin maintindihan syempre, pero yung body language ng ilang sundalo, nag-iba. Meron yung isa parang naiinis. Tapos yung isa nagradyo sa base nila. Tagalog. Sabi niya, may nakuha daw ang mga bandido. Based sa statement ng barangay officials, nasa kabilang panig na ng lawa. Hindi! Hindi bandido ang kumuha kay Bert. Buhaya! Malaking buhaya! Sabi ko, pasigaw na. Boy, lasing lang kayo. Dito na kayo magpahinga. Bukas na bukas ipapakuha ko sa mga tanod yung mga gamit ninyo. Mahinahong sabi ng kapitan. Nagwala kami. Ayaw naming pumayag. Ang layo naman kasi ng bandido sa higanteng buhaya. Pero medyo natakot na kami nung mga sundalo na magpatigil sa amin. Lalo na nung sabihin ng isang kagawad baka raw high kami. Hindi kami high. Hindi kami gumagamit. Pero noon pa man, alam na namin na kayang manipulahin ng mga nasa katungkulan ng mga lab results kung gusto nila. Kakagraduate pa lang namin noon, tapos masisira na kami agad. Hindi nahanap si Bert. Hindi na rin kami nakabalik sa campsite namin pero lahat ng gamit namin nadala nila sa barangay hall. Sa sumunod na araw pa kami pinayagang tawagan ng mga magulang namin. Pagkatapos kaming kausapin ni Kapitan. Maraming buhaya sa lawa. Alam yan ng lahat ng mga taga dito. May maliit, merong malalaki. Marami. Nakatira sila sa mga kuweba. Yung mga bakawan, taguan nila ng pagkain ng mga yan. Nilalagay nila doon, iniimbak, at saka nila kakainin pag pabulok na. Hindi naman sila laging umaatake ng mga tao. Kadalasan mga hayop na naliligaw malapit sa kuweba nila. Territorial sila eh. Lahat kami dito alam kung nasaan ang mga kuweba nila. Kaya walang nangingisda sa mga lugar na yun. Kung sana pumunta kayo dito bago kayo nagpunta sa lawa, napasamahan ko sana kayo o ako mismo ang sumama sa inyo para masiguro na nasa malayo kayo sa mga kuweba. Pangingisda sa lawa ang pinakapangunahing kinabubuhay ng mga tao dito. Kahit ako, kapitan na ako, mas nabubuhay ako ng pangingisda kaysa sa pagsisilbin sa tao. Hindi ako papayag na pigilan ng mga nasa taas na mangisda kami sa lawa dahil sa katangahan nyo. Oras na malaman na may malalaking buhaya, ipagbabawal nila ang kahit na anong aktibidad sa lawa. Mamamatay kami sa gutom pag nangyari yun. Mamamatay ang mga batang dilat ang mata. Hindi ako papayag. Kung kinakailangang patayin ko kayong apat, gagawin ko. Kung kapalit nun ay hindi mapapakialaman ng lawa. Ngayon, kung ayaw ninyong mamatay na bata pa, sasabihin ninyo sa lahat ng magtatanong na mga taong may mga barilang kumuha sa kaibigan nyo. Nakatakas lang kayo. Naiintindihan nyo? Hindi kami tumango pero alam ni Kapitan na payag kami. Paano ba kaming tatanggi kung pare-pareho kaming nakaluhod, yung leeg namin nakasangkalan sa malalaking kahoy at may 4 na lalaking may hawak ng mga palakol. Lahat kami nila James nakaihi at dumi sa salawal nun. Kay Sir William lang namin nasabi ang totoo. Nagpalipas pa kami ng halos 1 dekada. Kaya mananatiling best teacher para sa amin si Sir. Kasi pinilit niya kaming bumalik sa lugar na yun para mag-alay ng dasal para kay Bert. Iba na ang kapitan ng barangay na yun ng mga panahong yun. Pero buhay pa rin yung dating kapitan. Pinuntahan niya kami doon sa site kung saan nakuha ng higanteng buhaya si Bert. Inabot niya sa amin ang isang lumang relo at muntik nang mabitawan yun ni Efren. Kasi kay Bert yung relo, regalo sa kanya ng ate niya. Nang lumutang yan at ibigay sa akin, hinanap ko siya sa mga bakawan. Saglit-saglit lang, pero wala na talaga. Ang tingin nila, dinala siya sa kuweba o kaya naman sa sobrang takot ng buhaya dahil napakalapit ninyo sa bahay niya, kinain na agad siya. Patawarin niyo ko.
Pero ganun at ganun pa rin ang gagawin ko. Sabi ng dating kapitan ng barangay. Sa account ko na gamit ko sa page bilang si Blue, ina-accept ko lahat ng friend request sa akin kahit hindi ko kilala. Itong nagkwento sa akin nito ay friend ko sa account na yon. Matagal na, taon na rin ata. At hating gabi nga ng May 19, tumawag siya. Dapat nga hindi ko sasagutin kasi baka ma-shame kang ako. Kaso nung tignan ko yung chat niya bago siya mag-voice call, nalaman ko na nasa community siya kasi alam niya at kilala niya si Shane Kang. Sabi niya voice call lang. Hindi rin naman siya komportable na makipag-video call sa hindi niya kakilala. Pagkatapos ng usapan namin sa messenger, hindi na ako nakatulog kasi tinype ko na agad to. Binuo ko na agad ang kwento niya. Ayaw niya magpakilala kahit codename man lang ayaw niyang magbigay. Ang gusto niya lang ikwento sa inyo ang nangyari sa kanya at sa mga kaibigan niya. Ang pamilya ni Bert ay hinanap siya ng 3 taon. Nananawagan sa mga bandido na sanang ibalik na siya ng buhay. Pero walang naging tugon hanggang sa mamatay ang nanay niya. Marahil sa labis na lungkot sa pagkawala ng anak niyang bunso at sa pagkamatay ng nanay niya, natigil na rin ang paghahanap sa kanya. Dahil na rin siguro sa may sarili ng pamilya ang ate niya. Sa sinabi ni Kuya, yung nagkwento nito, na bukod si Sir William nila, ako at kayo na makakarinig at makababasa nitong kwento lang ang may alam ng totoong nangyari kay Bert. Alam nyo, dinig ko yung lungkot at panginginig sa boses ni Kuya kahit pa ilang taon na ang nakalipas, buhat ng maranasan nila yun.